Saan nga ba patutungo ang napakalawak na lupain na itinatalaga para sa agrikultura ng Pilipinas? Isang mahalagang bagay ang hindi nagiging paksa ng usapan ng mga planners at decision makers ng ating bansa. At ito ay ang nauukol sa tanim mismo. At ang hindi sinusuring bahagi ng tanim na lubhang napakahalaga ay ang nauukol sa ugat ng tanim. Pagmasdan natin ang paglalahad na ito. Ang ugat ng mga tanim ay hindi pinapansin ni numan sapagkat hindi tulad ng ibang bahagi ng tanim, ito'y hindi nakikita. Subalit ang tinatawag na root system ang siyang pinakamahalagang bahagi ng tanim. Dito dumadaan ang kanyang pagkain at tubig na kailangan sa kanyang paglago. Ito rin ang humahawak sa puno upang tumayong matibay sa lupa. Ang ugat din ang imbaka ng pagkain. Ang pagkain para sa tanim ay nitrogeno, phosphorus, potassium, at iba pang microelements. Masasabi nating mayaman ang lupang pinagtatamnan kung ang mga patabang ito ay nasa lupa, kaya naman buhay na buhay ang mga pananim dito. Subalit sa napakahabang panahon ng paulit-ulit na pagbubungkal, pagtatanim, pag-aani, muling pagtatanim, nauubos din ang taba ng lupa. Ang paraan na ginagamit ng magsasaka ay ang pag-aabono sa lupa. Subalit, sa paulit-ulit ding pag-aabono, ang lupa ay nagiging acidic. Ang epekto nito, ang mga ugat ng tanim ay di na makakuha ng kailangan niyang pagkain sa lupa. Suma total, bumababa hindi lamang ang volume ng ani, kundi maging ang kalidad nito. Pag-aralan natin itong mabuti. Kapag ang ugat ng puno ay nakahadlangan na sa pagkuha ng pagkain mula sa lupa, namamatay ito. Ang mga primary, secondary at tertiary roots ay wala nang gamit para sa puno at sa takdang panahon, nawawala ito. Ang pagdaragdag ng lalo pang abono sa lupa sa halip na makatulong ay lalong magpapalala sa acidity ng lupa. Sa ganitong kondisyon, lalong magugutom ang tanim sapagkat di nito makuha ang pagkaing nitrogeno, phosphorus at potassium na kailangan sa kanyang paglago. Sabihin pa, ang ultimo remedyo na magsasaka ay bombahan ang tanim ng foliar fertilizer. Nakatutulong nga ang ganitong paraan, subalit hindi gasinong epektibo para tulungan ang tanim. Kung ganito na ang kalagayan, nakapos na sa organic matter o humus ang lupa, manghihina na ang mga ugat ng tanim, hindi na matibay ang kapit nito sa lupa, magiging bansot at kung magkabunga man, sinlaki na lamang ng kanyang puno. Ito rin ang siyang kalagayan ng iba pang pananim tulad ng tubo. Ang dapat pagtuunan ng pansin upang mapayabong ang tanim ay kung papaano makapapasok sa mga ugat nito ang kanyang mga pagkain, ang nitrogeno, phosphorus, potassium at iba pang microelements na siyang kailangan ng tanim upang ito'y lumago. Ang kasagutan, ang pagdaragdag ng humates sa lupang natuyuan na sa pataba dahil sa epekto ng paulit-ulit na pagdaragdag ng sobra-sobrang abono na nauuwi sa pagkalaso ng lupa. Ang mataas na level ng asido sa lupa ang siyang pumapatay sa pananim. Ang sustansya ng humates na buhat sa mga nabulok na mga organikong bagay ay may tinatawag na humic acids na tumutulong sa pagpapanumbalik sa neutral na level ng pH ng lupa. Ang pH factor ang siyang malaking impluensya sa ikabubuti o ikasasama ng uri ng lupa at ng tubig. Sa kabutihang palad, ang humic acid mula sa humates ay may kakayanang ibalik sa neutral ang kondisyon ng lupa, maging ito man ay acidic o alkaline. Ito ay dahil sa kakayanan ng humic acid na makabuo ng compounds
na nagpapalaya sa mga nutrients at trace elements na binalot ng asido upang ito ay makarating sa mga ugat ng tanim. Pinalalaya rin ng humic acid ang carbon dioxide mula sa calcium carbonates na natipon sa lupa. Sa ganito, magagamit na rin ng tanim ang pinakawalang CO2 o dili kaya ay mabuo ang tinatawag na carbonic acid. Ang carbonic acid naman ay humahalo sa mga mineral ng lupa upang magpakawala ang mga ito na mga taba na kailangan ng tanim. Pinayayaman ng humic acid ang lupa upang lalong umunlad ang tanim. Maaaring mahirap itong unawain, subalit ang kalikasan na ang siyang nagtakda ng lahat upang ito'y mangyari alang-alang sa kapakanan ng tanim. Pag-aralan naman natin kung paano nabubuo ang humus. Ang humus ay isang compound na resulta ng proseso na kung tawagin ay humification, ang pagkakalansag ng mga bahaging organiko mula sa tubig at lupa. Mula dito nabubuo ang humic acid na lubhang kailangan ng lupa at mga tanim na tumutubo dito. Ang humic acid na tumutukoy sa humic at fulvic acids ay ipinalalagay na siyang pinakaaktibong biochemical compound na nasa lupa. Maaaring maitanong ninyo kung ano ang epekto ng humic acid sa lupa. Ang isa sa pinakamalaking kontribusyon ng humic acid sa lupa ay ang pagpapataba rito. Ang humus na may patabang organiko ay nakatutulong sa clay, sand at soil. Tumutulong ang humic acid upang ang lupa ay maging buhaghag upang makalikom ng tubig na handang itustos sa pangangailangan ng tanim. Tumutulong din ito sa mabuhanging lupa na pamalagiin ang pataba nito at nagbibigay din ng pataba sa masinsin o compact na lupa. Ano naman ang benepisyo ng tanim mula sa humates? Marami ang pinatunayan ng pakinabang na nakukuha ang tanim mula sa humates. Sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng uri ng lupa, sinusuportahan ng humic acid ang pagpaparami ng mga ugat ng tanim upang ito ay lalo pang lumago na mataba at matibay. Dinudurog din ng humic acid ang mga nutrients sa lupa upang maging mas madaling ma-absorb ng tanim. Tumutulong din ng humic acid na i-synthesize ng tanim ang kanyang chlorophyll. Malaking tulong din ang humic acid sa pagpaparami ng binhi ng tanim. May impluensya rin ba ang humates sa tinatawag na soil microbes? Ang isa pang epekto ng humic acid sa lupa ay makikita sa microbes na nabubuhay dito. Dahil sa humic acid, lalong lumalakas ang aktibidad ng mga microbes dahil sa carbon fuel na nagbubuhat sa humic acid. Ang paglago ng mga microbes sa lupa ang nagtutulak sa lalong pagtaas ng produksyon ng mga nutrients o sustansya at ito ay laging handang kainin ng tanim. Ang pagdami ng microbes ay siyang nagpaparami sa humus na siyang pinagmumulan ng humic acid. Kung gayon, ang humic acid at ang mga mikrobyo sa lupa ay magkatulong sa pagpapataba sa lupa at ang tanim ang siyang nakikinabang dito.